Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung reading mo for February. May mga mensahe dapat mong malaman, dapat mong ayusin, or i-let go. Yan. Maraming salamat, Gemini, kung patuloy kang sumusuporta dito bago ka man hindi. Don't forget to like, follow, subscribe, pa-share na rin po itong ating reading. Regarding private readings, tingnan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Nandyan lahat ng details. Maraming salamat sa super thanks, stars, membership, subscription. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers, no? So, ano yung pinaka-blockage ngayon? Ngayong month na to, at ang dapat mong isurrender ay surrender procrastination, Gemini. Baka may tendency ka na naman mag-procrastinate, magpa-delay-delay, magpatumpik-tumpik. Yung mga pagpapaliban na yan yung dapat mong isurrender para maging successful ka, mas productive ka, ma-reach mo yung full potential mo, or ma-reach mo yung goal mo this month, no? Now is the time to jump on a goal instead of putting it off. Taking action will attract success. So, i-cancel mo na yung mga pagdidelay-delay mo, baguhin mo na yan, gawin mo na yung dapat mong gawin, simulan mo na, now na. Huwag mo na ipagpaliban, kasi baka importante Alam mo na yon. Malay mo, may situation dito na ipinagpaliban mo, tapos pagsisisihan mo. Yung mga paurong ng paurong, padelay ng padelay, yan yung babaguhin mo. Sabi nga dyan, para daw, you will attract yung success. Kailangan mong tanggalin yung, procrastination. Wow! May good luck para sa iyo, Gemini, ngayong month na to. Pero hindi sapat na aasa ka lang sa good luck, kasi sabi dito, mag-take action ka. Huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag mo nang ipa-delay-delay. Yan. Baka kasi meron kang bagay na matagal mo na dapat ginagawa, pero na-delay na na-delay So, ayan. At least, binabakapan ka ngayon ng good luck itong month na ito. So, malaking tulong pa rin yan. Lalo na kung ikaw ay ginagawa mo lahat ng kailangan mong gawin, di ba? So, magandang combo. Don't let your past hold you back. Ano ba itong mga bagay na pumipigil sa iyo? Something na related sa past mo. Meron dito. O baka mamaya past person to, o past experience, whatever, something na galing sa past, na pwedeng yun yung blockage or nag-hold back sa'yo. So, release mo yan. Release mo. Siguro yun din yung reason bakit ka nagpo-procrastinate I-release mo na yung mga hindi makakatulong sa'yo na nagmula pa sa past. Focus ka sa present. Okay? Ano pa? Kasi yun yung nag-hold back sa'yo yun yung blockage din sa'yo Aside dito sa procrastination, itong past na to, kung ex mo man yan or whatever, kahit hindi romantic yung nature niyan, ano man yan nag-hold back sa'yo sa nakaraan, let go of it. Focus on the present and isipin mo rin yung pang long term and future. Pero mas mag-unahin mo yung nasa present, no? Maayos lang din yung okay lang din yung prepared ka rin sa future, pero huwag kang masyadong mag-overthink do sa future. Kasi nandito ka pa naman sa present. Gawin mo yung mga kailangan mong gawin dito sa present time. Sa present situation mo yun muna. Bigyan mo ng focus or attention or priority. Okay? So, you have your Three of Wands, which is fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin may Taurus with the Hierophant. Tapos air signs din. Pwede may Gemini, Libra, Aquarius. Pero ang strong energies dito is, mga fire signs. Wow, you will be victorious, Kita mo ba yung Six of Wands na yan?
So, I can see you here bringing home good news. Maybe magiging proud yung pamilya mo o yung mga tao sa paligid mo. They will celebrate you. This is success. Kasi hindi lang ikaw ang nagre-rejoice dito, pati yung mga tao. Happy sila sa'yo, proud sila sa'yo. Inaano ka nila, chini-cheer ka nila, yung pinapalakpakan ka nila, inaabangan ka eh. Something here is, worth celebrating. Or magiging proud sila sa'yo. Pwedeng accomplishment to Meron kang something na magagawa na successful or accomplish. You will receive the recognition, the applaud ng mga tao. No? Mapupuri ka, mapapansin ka, makukuha mo yung recognition, attention na yan. O baka iba sa inyo famous, or magiging famous pa lang. Kasi parang makukuha mo yung attention spotlight dito recognition ng mga tao May audience kasi, ayan may mga audience dito. O baka this is something related sa ginagawa mo, nature work mo, baka marami kang tagahanga, supporters, baka nasa social media ka, or content creator ka, or public speaker, hindi ko alam Kasi dito parang ang daming tao na parang ine-expect nila na darating ka. And ikaw ay nagwagi, Umuwi kang nakangiti, panalo. Mission accomplished yan. Yung nakikita ko dyan. Some of you baka may delay sa travel, 3 of Wands. So, yung mga mag-a-abroad dito, o may pupuntahan man kayo, or projects, sabihin na natin. Or something na hinihintay mong darating pero hindi dumating or hindi pa darating this month. Sabihin na natin may delay. Tao man to, sitwasyon, offer, opportunity, ewan ko may something dito Pero more on travel or abroad or related sa barko, sa tubig. Yan. Overseas or long distance. Kasi dapat aalis na pero parang biglang hindi natuloy or na-delay. So, may kinalaman man yan sa career mo, sa business, sa pagta-travel, sa mga pinaplano mo. Halimbawa, pinaplano mong mag-open ng store or magdagdag ng tindahan. Or mag-explore ng opportunity mo abroad. So, may mga ganun Sabihin na natin na parang na-cancel or hindi natuloy. Wow, so parang nakikita ko ang pumasok sa Hierophant dito is parang mabibigyan ka ng mababasbasan. O hindi ko alam baka may binyag dito or kasal. Basta. Blessing Yun yung pumasok sa isip ko Kaya ako sinabing mababasbasan. Kasi mabibless. Bibigyan ka ng permiso, approval, or blessing, o baka literal na blessing talaga, or something related sa church. Baka seremonya ito, kasal, binyag, or kung ano man yung nagaganapin sa church. Na kailangan ng pastor, priest. Ayan. Or baka kailangan mo ng o baka may masisermonan ba dito, mapapangaralan, or kailangan ng guidance, advice, or meron something related sa culture, sa values, sa religion, sa mga paniniwala, mga prinsipyo, mga rules, ano yung traditional way or tamang paraan, ano yung, kumbaga, conformity kasi ito pagsunod Pagsunod doon sa tama or nakagawian.
principles, values, belief systems, yun eh. Or advice, mga nangangailangan ng advice dito. Professional man yung advice na yan. Meron talagang hindi pa matutuloy na travel. So, yan, yung mga meron ditong nakatakda na lumipat na mag-abroad, umalis, may pupuntahan, yun yung madedelay or makakancel, postponement, no? O yung iba dito, hindi pa kayo ready na talikuran, iwanan yan. Or kahit gustuhin nyo, umalis, lumipat, takasan yan, talikuran yan, baka hindi talaga, hindi pa magawa sa ngayon. Okay? Yung mga nag-expect dito ng expansion, improvement, leveling up, mukhang hindi pa, walay pa. Parehong baliktad yung 3 of Wands mo, tsaka 6 of Swords mo. So, yan, kung iba nag-expect kayo ng makakalipat na kayong trabaho, tirahan, or ibang bansa, or ibang branch, or ibang partner, hindi pa eh. Nakikita ko na hindi pa ito yung wala pang sign ng improvement. Or kung makalipat ka man, baka hindi better yung malipatan mo or makuha mo, mapuntahan mo. Yun lang ha. Pero nakikita ko may dapat ka na talagang simulan dito. Kinalaman sa procrastination. Siguro nga, baka matatapos na yung procrastination mo ng mga nakaraang taon or nakaraang years or weeks or days. Kaya ito na. Nakikita ka, this is something exciting or mag-i-spark ng iyong excitement, passion. Ito ay pagiging driven or taking action, creating a new start or opportunity. Pwede rin naman, why not? Okay? This is something related to your career, your connections, relationship, or personal goals, endeavors mo. It could be a new project, a new relationship, a new commitment or attraction, o ano man. Bago eh. Bago umuusbong and may potential. Okay? Or simula. Ito, pwedeng itong hudyat na talaga to ng simula. Now, tignan pa natin yung love life mo. Dito sa love life, Gemini, pwedeng energy mo or energy ni person yung masasagap dito. Bahala ka na, hindi naman ako psychic, no? Passion talaga. Passion, wish, baggage, and alone time. Ayun yung Ace of Wands mo, passion. So, may namumuong passion dito. This is a passionate, connection. Keep the flame of passion alive. It's heartbeat of love. Wow. So, nakikita ko, paano nga ba ma-maintain yung passion? Paano nga ba ma-maintain yung flame ng connection? So, something here na mainit. Very passionate. Okay? Baka may something na magaganap na passionate sa inyo or may mag-i-express ng kanyang emotions, passion. It could be a start of a romantic connection or a passionate connection. Nandoon yung nagbabaga at saka parang alam mo yung hindi, kumbaga na-maintain yung init ng samahan, na-maintain yung passion dito sa inyong dalawa. Okay? So, kung ano man yung gagawin nyo na yun yung magkikeep ng flame burning sa relationship ninyo, yun yung tinutukoy dito. Okay, at dahil may passion dyan, ito naman ay pwedeng energy ng alam nyo na, baka may mangyari. So, pwedeng this is also a sign ng conception or fertility. Kung nagpaplano man kayong kung nagpa-family planning man kayo, gusto nyo gumawa ng baby, ayan, yan yun. Baka may mabuo dyan, ha? Valentine baby, February baby, charot. Someone you wish for is coming through. May paparating nga. May paparating na person. Kung ano man itong wini-wish mo na mangyari sa relationship nyo, sa connection nyo, or kung nagwi-wish ka na may darating na person sa'yo, love, romance, ito na yun. Ayan, no?
Someone you wish for is coming into your life. Kaya lang may mga emotional baggages na dala-dala dito. Kung sino man yan sa inyo. Hindi ko alam kung pareho kayo or ikaw lang or siya lang. Yun yung nakakapagpabigat. For some of you, pwedeng yun naman yung issue ninyo dito sa kakonect ninyo or relationship niyo or marriage ninyo. Kasi merong mga emotional baggage na dala-dala. Yun yung mga resentment, sama ng loob, mga galit, mga past chorba na dapat hindi mo na binibit-bit dito sa present relationship mo, bit-bit pa rin. Okay? Yung iba naman, alone time. Alone time. Spend some time alone. It will help you gain clarity and on your relationship. So, yan, pwedeng iba sa inyo dito, detachment ang ibig sabihin yan. Or pwedeng pagiging single, pwedeng hindi, baka this is an indication ng time apart. No? Pwedeng cool off, or kahit hindi kayo nag-cool off, kahit hindi kayo nag-break, parang bakasyon muna, time out muna siguro. Baka magkakaroon ka ng time para sa sarili mo. Kayo, siguro, space or time na hindi kayo magkasama. Kasi parang iba dito, kailangan nyo munang maging alone para daw makapag-isip-isip kayo or magkaroon kayo ng clarity tungkol dito sa sitwasyon ninyo or kung ano man itong matter na dinidil nyo sa isa't isa. Siguro it's better na time out muna sa isa't isa para makapag-isip-isip. Or baka iba sa inyo naghahanap ng clarity. No? Baka meron kayong issue or problem na kailangan ninyong maresolba or mabigyan ng kaliwanagan sa inyong dalawa ni person. Tignan pa natin yung mga ibang paparating sa iyo, Gemini. Ay, may broken wishbone ka, Gemini. Sa love life mo, may wish na matutupad or may mangyayari na ina-expect mo or hinihintay mo. Pero sa ibang aspeto naman, pwedeng yung iba, hindi nyo makuha yung wini-wish ninyo or ina-expect ninyo. Pero sa love life, oo. Meron ditong something na matutupad na ina-expect mo or wini-wish mo. Ayan, yung iba sa inyo, pwedeng mga mabibigat na trabaho to or tambak na trabaho or pagiging busy, pagod match. Meron something na mahirap na task siguro kasi may hard work itong month na to. May danger daw dito especially sa pera. So, lahat ng transactions sa pera, pakikipag-deal, whatever. No, mag-ingat ka. Basta mga money matters. Kahit sa paggasta mo yan. Kung ano pa man. Para sa iyong closing messages, Gemini, or additional na payo ng cards sa iyo. Remain positive. Importante na ikaw ay positive para ma-attract mo yung positive energies, yung swerte. Total, may good luck ka dyan eh. Remain positive lang. Pag sinabing ganito, pwedeng meron sigurong bagay dito na inaakala mo baka hindi na mangyayari, hindi na darating. Pero basta, maging positive ka lang, maging patient ka lang. Malay mo, di ba? At may big no rito, kung may tinatanong ka sa isip mo, no is plain no kung may tanong ka o mga tanong ka sa isip mo or pwedeng rejection to or pwedeng ang ibig sabihin ng no is hindi pa sa ngayon, hindi pa bukas, or hindi ito yung tama, baka may ibang mas tama or may ibang darating. Marami ibig kasing sabihin yung no eh. Okay? So, ano yung akma sa sitwasyon mo? At listen to your intuition daw. So, siguro yung iba sa inyo dito, mas talasan nyo pa yung pakiramdam nyo. Or kung meron na kayong intuition at tinatrust ninyo yan, sundin nyo yung intuition ninyo, pakiramdaman yung mabuti. Yun na naman yung ibig sabihin yan. Mag-rely ka sa intuition mo. Kung may nafe-feel ka na
doon, kung halimbawa, nafe-feel mo hindi dapat, or nag-aalangan ka, or nafe-feel mo na okay, ito talagang kailangan ko nang gawin to eh. So, yun, yung mga ganun. Okay, Gemini, so yan yung kabuuan or summary ng mga energies na nasagap natin para dito sa iyong February reading. Sana makatulong sa iyo to. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.